for tomorrow. And we'll call this activity, which is which. So magdadala ako ng dalawang baso. And yung isang baso may lamang salt water. Yung isa is may pure water. Then, ide-determine nyo kung alin yung mayroong salt water at alin yung may pure. Without tasting it. So, naiintindihan nyo ba? Yes, sir! So, class dismissed. Daming paggawa niya, sir. Kaya nga. Paano natin malalaman kung alin yung salt water or hindi walang salt water? You know what this means? It's another experiment! So, paano tayo mag-conduct ng experiment? What if gamitin natin oo nga no, yung George Wallace problem solving. Ganda mo ba yung apat na step, no? O, parang ang first step dun is understand the problem, Devise a plan. carry out the plan, and look back. So, gawin na natin yung first step, the understand the problem. So, anong problema? Madali lang naman, ang sabi ni Sir, meron daw dalawang baso ng puno ng may tubig na ang isa doon ay may salt water and isang walang salt or pure water. Kailangan natin malaman kung alin din yung salt or pure water na hindi natin tinitikman yung tubig. So, in conclusion, kailangan na, ang problema talaga is, kailangan natin ma-identify kung alin din yung salt water and pure water na hindi natin tinitikman. Yes po, that's the problem. Then, na-understand na natin yung problem. So, we should proceed to step 2. Devise na plan. Ano yung gagawin natin? Ano yung plano natin? Dapat mag-conduct tayo ng experiment. And yes, and kailangan natin din ng mga materials. First materials is dalawang baso Dalawang itlog. at salt. So first step, dun sa carry out the plan, kailangan natin sila ng tubig kasi paano tayo makakapag-experiment kung walang tubig. So, tara! So, meron na tayong tubig. Kasunod na step is, lagyan naman natin yung isang baso ng asin. O, ma'am. Kailangan natin siyang i-dissolve para maging, ano siya, maging clear na parang katulad na siya nito. So, babalikan namin kayo pag nakadissolve na siya. Ayun, unahin natin yung pure water. Pag nilagay natin yung itlog, mapapansin natin na yung formation niya is parang tagilid and nakahiga. Pero, dito sa Salt water naman, pag nilagay natin yung itlog, like naangat talaga agad yung itlog dun sa water. Kaya mapapansin natin na yung pagkakaiba ng dalawang baso, kung alin dun yung salt water, pure water. And dagdag ko lang din na parang yung yung salt water, parang may force na nag-aangat dun sa itlog. Kahit anong lagay natin, kahit ipahiga natin yung itlog, lapit ka. Kahit ipahiga natin yung itlog, mga ka-experiting, kusa siyang tatayo. Gets na? And the last step is look back. And through the experiting, nalaman namin ang sagot sa katanungan ni Sir by using eggs. Tulad na napag-usapan natin kanina, nangyari ito dahil ang natunaw na asin ay nagpapataas ng density ng tubig. So, good morning class. So, mag-proceed tayo sa activity natin na which is which. So, sino dito ang gusto mag-volunteer para sabihin sa akin kung alin dito ang salt water and pure water? Sir, kami po. Yes, sir. Papatunayan po natin dalawa gamit itong itlog. Sige, proceed. Sige natin na. Lakas, sir, ang paniniwala namin na ito ang salt water at ito ang pure water. Paano nasabi? Sige, explain mo sa akin.
kasi sir, napansin po namin at nag-conduct po kami ng experiment kung sinabi ninyo ito. Kapag salt water po, pag nilagay po namin yung itlog po, automatic na aangat, gawa po ng density. Tapos yung position niya po ay nakatayo lang. Pag pure water naman po, wala po siyang density compared dito sa salt water. Parang lang po siya, lulubog siya or hiliga. Ganun sir. Kaya malakas po ang paniniwala namin. This is the salt water and the pure water. Tama! Later, it's so cold. Let's go. I'm thirsty. Let's grab our drink. Go. It's my time. Oh, nalagag yelo? Ay, meron pa. Diba sabay lang natin ito nilagyan? Kaya nga. Wonder, kinalaman ba yung size? I think so. You know what this means? It's another experimenting! Hi! We are your ka-experimenting, and we have here two different shape container, the wide container and the narrow container. And we want to know which shape can easily melt the ice faster. yeah, so let's perform a experimenting! In performing experimenting, we will using the George Polya's problem solving. First is understand the problem. Our problem is we need to find out where the ice melts the fastest, in the wide cup or in the narrow cup. Second is devise a plan. And para makapag-perform tayo ng experimenting, need natin ng plano. At ito nga ay mag-experiment. At ang mga materials na gagamitin natin ay two different shape of cups, water, and ice. Kasunod naman na step is carry out the plan. First is kailangan natin lagyan ng tubig yung both cups. After that, ilagay naman natin yung ice and obserbahan ito ng ilang minuto. Habang iniintay namin makita ang resulta sa ating experimenting, ay nagluto muna kami ng aming lunch. After ng ilang minuto, binalikan namin ang dalawang cups at pakita namin na may natira pang yelo sa narrow cup. Samantalang sa white cup naman ay mas kakaunti na. Last step ay look back, na naobserbahan namin na mas madaling matunaw ang yelo sa mas malaking baso dahil mas maraming bahagi ng yelo ang nakaharap sa hangin, kaya mas mabilis itong makakatanggap ng init. Samantala, sa maliit na baso naman ay mas matagal matunaw ang yelo dahil mas maliit ang surface area ang exposed sa mas mainit na hangin. Kaya mas mabagal ang paglipat ng init mula sa hangin patungo sa yelo. Sa madaling salita, ang mas malaking surface area na nakadikit sa hangin ang nagiging dahilan kung bakit mas mabilis matunaw ang yelo sa malaking baso. Yun lamang, hanggang sa muli!